Kung naghahanap kayo ng unique na activity dito sa Paris, especially kung ang kasama nyo ay friends, family, or church group, perfect nga yung lugar na to para sa mga bata at feeling mga bata. Samahan nyo kami today sa Paradox Museum, Paris, right in the heart of opera. Bonjour, it's Kimi, and welcome back to another chapter of our life here in France. Today, samahan nyo ako sa isang place na puro illusions. Matagal na nga naming plano ng mga friends ko ang pumunta dito kasi lagi ko siya nakikita sa internet at sobrang na-amazed ako. Isa nga ito sa mga checklist ko na gustong puntahan dito sa Paris. Kasi alam nyo ba, isa ito sa mga bagay na hindi ko naranasan nung bata pa ako. Kaya ngayon na malaki na ako at kaya ko na, ginagawa ko na siya. Siguro gano'n naman pala talaga kapag may mga bagay kang hindi nagawa noong childhood mo, na kapag lumaki ka at nagkaroon ka ng kakayahan, ikaw na mismo ang gagawa nun para sa sarili mo. Yung tipong parang unti-unti mong binibigyan yung younger self mo ng mga experiences na dati hindi niya nararanasan. And somehow, ang sarap lang sa feeling. By the way, ito palang Paradox Museum ay makikita lang sa 38 Boulevard des Italiens, Paris. Very close lang sa opera area. Kaya kung magme-metro kayo, around 100 meters lang siya from Opera Station, where you can take line 3, line 7, and line 8. Malapit lang din siya sa Richelieu Drouot at Havre Comarta. And if you're wondering naman about the price, currently tickets around 28 euro for adult and around 23 euro naman for children, and 23 euro also kapag senior, student, and free naman kapag under 3 years old. Then 91 euro naman kapag family pack. Then open ito 9 AM to 8 PM kapag Sunday to Friday, and 9 AM to 9 PM kapag naman Saturday. May share ko lang, alam nyo ba nung nasa Pilipinas pa ako, halos wala talaga akong time gumala dahil laging busy sa business o work. Kaya sabi ko, nung nandito na ako sa abroad, every time na may opportunity pumunta sa bagong place, makakita ng something different, or simply experience something for the first time, ay gagawin ko. Kasi for me, these aren't just trips. They are memories na gusto kong i-document habang nandito ako sa Paris, France. And syempre, maybe someday kapag matanda na ako, babalikan ko yung mga videos na ginagawa ko ngayon. At maalala ko yung feeling na, ito pala yung panahon na unti-unti kong binibigay sa sarili ko. Yung mga bagay na dati, pangarap ko lang. By the way, ito pala makikita nyo pagpasok ng museum. Pagpasok, syempre, doon na agad nagsimula ang kalokohan. Napansin ko itong Paradox Museum is not a typical museum. Natitingin ka lang sa mga display kasi interactive din siya. Meaning, kasama tayo sa mga experiences. May mga optical illusions, rooms na parang baliktad ang mundo, may mga mirrors, perspective tricks, at iba't ibang installations na talagang mapapaisip ka kung paano nila ginawa. At ito na nga agad ang unang kalokohan na ginawa namin. Ang nakakatuwa pa dito, hindi lang siya puro picture-picture kasi may mga scenic behind din ng mga illusions. Kaya habang nagsasaya tayo, may mga matututunan din tayo patungkol sa perception, light, perspective, at kung paano niloloko ng brain natin ang sarili natin. Kaya minsan nakala natin nakikita natin ang isang bagay exactly as it is, pero apparently hindi pala. Pero alam niyo ba, minsan talaga kung ano yung nakikita natin, yung talagang pinapaniwalaan natin. Pero kapag nagbago ka talaga ng perspective, suddenly everything looks different. And alam niyo ba, ma-share ko lang na that's something I'm also learning in life right now. Kasi minsan akala natin wala tayong progress. Akala natin hindi tayo nakakarating kung saan gusto natin pumunta. Pero baka kailangan lang pala talaga nating tignan yung mga sarili natin from a different perspective, because sometimes hindi natin napapansin na malayo na pala ang nararating natin. By the way, wala naman daw limit yung oras ng paglibot dito. Pero kaya mo daw siyang libutin hanggang 1.5 to 2 hours. Kaya nag-take time lang kami sa paglilibot dito habang ini-enjoy yung mga illusions and activities. Since August ngayon dito sa France, this can also be a good option kapag gusto nyo magkaroon ng indoor activity. Alam naman kasi natin na kapag summer sa Paris, minsan sobrang init, lalo na kapag naglalakad kayo buong araw. Kaya instead na puro outdoor sightseeing, pwede kayo maglaan ng time dito para makapag-cool down, enjoy, and syempre para makakuha rin ng mga magaganda at masasayang pictures. Then, continue na lang ulit sa next destination nyo, especially kung kasama nyo ay ang kids or group of friends. Mas maganda kung may combination kayo ng outdoor and indoor activities. Sobrang nag-enjoy nga kami dito sa paglilibot. And actually, sobrang lawak niya. Halos sinabot nga kami ng 2 oras at mahigit dito. For us, sobrang exciting, fun, and memorable experience siya kasi we were with our church friends. Kaya kung grupo kayo, mas masaya talaga siyang gawin compared mag-isa. Kaya kung tatanungin nyo ko, is it worth visiting ba? If you're looking for a museum na interactive, fun, unusual, and very photo-friendly, I think Paradox Museum is something you can also consider. Pero kung ang hanap nyo naman ay traditional museum with historical artifacts or famous paintings, iba namang experience ang makukuha nyo dito. And personally, I think magandang activity siya kung gusto nyo mag-break from the usual sightseeing. Ang daming magagandang pwedeng gawin dito, kaya sobrang nag-enjoy kami. So yun lang, thank you for spending another day with us. Don't forget to follow Kimi in France. A biento! Bye! By the way, ang galing nito kasi may mga nasunod na mata sa amin. Tapos ito naman nagkakabaligtaran na pero ang kukulit pa rin.